Hallelujah, magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga nanonood online, welcome po sa Pagod South Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain natin Panginoon. Kaya ako sa Diyos, kung silang awiting isang pa, punin natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Lord, salamat sa name of Jesus. Salamat Panginoon, salamat. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's be happy. Ingat po, Lord. That's time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to rest. I'm as happy as to have it as the heaven down. One more time. That's
went down in the crimson river, left my burdens on the shore. I went down a sinner, came up a saint, died with Christ, now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free. I found out there in the blood. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Now I'm living. Now I have the living water from the well that won't run dry. All the pangs of life have been satisfied in the precious blood of God. We are changed by the Lord, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved. I'm His child, forever I am. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. So, papalapakan natin, tulingan ng Panginoon, kahit natin ang Diyos. Maraming salamat sa aming Panginoon na bigay biyaya at pagpapala. Hallelujah. You are omnipotent. You are omnipresent and omniscient. God, you are holy and almighty. All-knowing and all-wise Jesus Christ, our Savior. Purihin ang Panginoon at ilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Praise God. Pagkilala, Panginoon. When it's time to cross the river, I will shine in glorious light. When He calls me home, I'll call at His throne and forever worship Christ. Then forever worship Christ. I'll forever worship Christ. Not the same, you're changed by the Lord. Not the same.
ating worship schedule. Meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, ating morning devotion. Sa amin din natin, ang Sunday School, 9 a.m. sa mag-aaral, pagduduro sa salita ng Panginoon, 10 a.m. naman. Ating Sunday morning worship at 6:30 ang Sunday evening at ang ating English service every Wednesday, 6:30 din ng gabi. Kasama din doon ang mga ating Sunday School sa mga bata. At paghandaan po natin ang mga activities na yun. Ang ating bansa, panalangin natin ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, ang mga napumuno sa bansang Pilipinas, sa amin natin panalangin ang karoon ng kaligtasan, karoon ng salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno. Pag-pray din natin ang ating mga leaders, International Pastor Greg Bishop, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa amin din natin ating national leaders sa bansang Pilipinas, Pastor Gwen Cepeda, pati na rin ng mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nara Purtado, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yel Sebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Sama din ang mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Person Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Rizal, Pastor Bong Canyosa, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Villano, Pastor Junray Bechaida, Pastor Sam Pulpul, Brother Jason Begon, Brother Noel Albarca, Pastor Melvin Nabil, Pastor Jordan Shares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumay. At pati na rin natin mga churches, missionary, all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Indonesia, India, Vietnam, Japan, at pag-pray din natin ang bayan ng Antipolo, ating pastor, Pastor Lucena, kaya sa bayan, School Call of Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, or LACIN, at ang volunteer sa Tigisali, sa Nilindote, ang gawain ng Panginoon, at ang ating transportation vehicle ng church. Pag-pray din natin mga healing requests, mga prayer requests, Sister April Garcia, Brother Nono Tataro, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Linda Lourdes San Pedro, Pastor Tom Payne, at sa anak ng ating kapatid, Sister Gina, Sister Maria Lolita Arneto. At kung meron mga karamdaman din ngayong gabi, lapit na sa Panginoon, magbibigay himala ang ating Diyos sa ating mga buhay. Pinali ating mga mahal sa buhay, huwag natin makalimutan, nasyaran ang salita ng Panginoon. At ating activities, meron po tayong annual presentation itong Sabado. Thumbs up lang o mag-react lang kayo sa chat or magsabi kayo para sa mga siguradong sasama sa ating activities na Baclaran. Ang ating International Bible Conference, ito po yung next week na, at ang impacting natin next year, 2026. Hallelujah. Sa makarandang na pagbalita ang ating pastor ang magugulat. Bago tayo lumako pa sa isa pang bahagi ng Panginoon at tayo manalangin, samahan tayo natin kapatid, Brother Eldan, at bago tayo manalangin, pupuri tayo, papalakpak sa ating Panginoon. Taas natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Praise in the name of our Lord. Christ the King, Christ the Savior, our King. God, dala na Panginoon ang may mga karamdaman, Panginoon Lord. Ipuri ko, Panginoon God, ang kanilang karamdaman, Panginoon namin, Panginoon, hindi maiksi ang mga kamay ko ang silaya. Iyong abuting dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, sa mga oras na ito, dakilang Diyos, na iyo mo na silang ipinagaling, Panginoon God. Hinangkin na namin ang katagumpayan sa gabi ito, Panginoon, ang pagsama, ang pagkilos mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon God. Lalabas kami sa gustahan nito, Panginoon, may ginawa ka sa aming buhay, Panginoon Lord. Inadalain ko rin po, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon God, ang kaganapan sa aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang mangyayang, Panginoon, magbigay ng kapayapaan, Panginoon Lord. God, ang aming mga international leader, God, Mother Church, Panginoon. Hindi ko na sila kayang banggitin, Panginoon God. Alam namin, Panginoon, kilala mo na sila, Panginoon God, sa mga ng mga ministeryo, Panginoon Lord. Sa gabi nito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon God, sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tayo magtanda ka sa isa't isa, magkamayan. Hallelujah. Huwag na natin ng Diyos ay deliver.
gabi. Sa inyong lahat, ikinagagalak kayo na mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Okay, so wala na tayo nalimutan yung ating Halloween presentation. Ulitin ko, binabanggit lang natin, ginagamit lang natin yung salitang Halloween kasi yun ang nakapatak sa isipan ng mga Kristiyano na sa labas. Yung mga Kristiyanong nagising na sila ay gano'n ang paniniwala. Amen. So, sinasamantalagan natin yung mga pagkakataon na yaong na kunin yung pagkakataon na yaong para ipakita sa kanila, amen, kung ano ang katotohanan sa araw na yaong. Okay, so praise God. Pero sa totoo lang, ating natutulang at hindi natin sinasangayunan tulad kanina, yung mga bata sa akin. Dahil na, Pastor, malapit na, bukas. Ano, sabi na, trick or treat na. Mag-ano daw siya. Magmumukha na daw ulit siya mama. Hindi tayo, sa ganun, dahil hindi inuutos yun ng Panginoon. Hindi kagustuhan yun ng Diyos. Kagustuhan yun ng tao. Yun ay paganong gawain. Common sense na lang. Hindi mo dapat binibigyan ng araw. Ang lahat ng araw ay para sa Diyos. Kaya hindi mo dapat bigyan ng araw ang mga maligno. Binibigyan nila ng kapiyastahan ng mga maligno eh. Yung mga impacto, mga impaktito, yung mga impaktita. Binibigyan nila ng pagkakataon na yung takot para sa Diyos ay kanilang kinukuha ng mga masamang espiritu na gusto nila ng tao ay magkaroon ng isang kapiyastahan ng pagkatakot. Kaya ginagawa nila yun. Pero kung tuturusin, kung titignan mo sa Bible, wala yung ganun. Wala yung ganun. Kaya nga sabi ko kung ano-anong kalokohan ang iminulat sa atin ng Kastila. Mga pagan, mga paugalian na hindi nararapat. So, tulad ng aking in-announce nga, ginagamit lang natin yung pangalan na yaon na ipinagdiriwang ng sanlibutan, pero ginagamit lang natin yung para maibula ang kanilang mga kaisipan na para sa ating Panginoong Jesus. So, yun lang, tayo ay sa ano yun, nabanggit ko na ba kanina, nabanggit na naman November 1. So, tatanong ninyo, kasi may nagtanong na yan sa akin, yung anak ko mismo si Casey. Papa, masama ba ang dumalog sa simenteryo ng November 1? Nasabi ko sa kanya, mas maganda sumilip kayo. Ang pinakamaganda, mas maganda sumilip kayo kahit anong araw. Kahit anong araw, kahit February 1, March 1, ang dami 1. Ang dami 1 ng buwan, pwede April 1, pwede June 1, o May 1, July 1, August 1, pwede naman yun eh. Kaya sabi ko nga lang, maaari huwag na kayo makisabay doon sa ng November 1. Mas maganda gawin ninyo October 30. May 31 yata. Meron ba? Ayaw, October 31. Pwede na kayo naman na doon. At least hindi pa crowded. Hindi siksikan. Nakuha niyo yung ibig sabihin. Lalo na kung matatapat na gawain natin. Diba? Nasa senior yun. Ginawa rin tayo. Pwede natin anuhin yun. Pwede ka naman dumalang ng kahit na ano yun. At saka sabihin ko sa inyo yung totoo.
wala nang kamalayan yung mga taong dinadalaw nyo. Yan ay kaisipan lang natin, bunga lang ng emosyon natin. Wala nang alam yan. Hindi namin alam kung anong pinagkakagawa sa kanila. Wala na sila nalalaman. Patay na. Patay is patay. Wala nang nalalaman yan. So yun lang ang ating ilang announcement. Okay. Ulitin ko, walang masama na dumadaw. Ako sa totoo lang, yung tatay ko, tinanong din na ni Casey rin na nagtanong sa akin kung nadalaw ko yung tatay ko sa akin. Simula nang mamatay ang aking ama, hindi ko siya nadalaw. Hanggang ngayon, siguro isang dekada na, mahigit lang. Mahigit pa siguro. Mga dalawang dekada na siguro, mga 20 taon. Kasi hindi ko alam kung saan siya inilibing. Alam ko kung saan inilibing, kaya lang hindi ko alam kung sa laki ng sementeryo kung saan doon. Alam naman ng Panginoon, ipinapanalangin ko naman na sana nga ayaw kasi ang ama ko bago siya mamatay, tumanggap siya sa Panginoon. Yan ang kagandahan ko. At yun yung pinangahawakan ko. Bago siya namatay, ay pinag-pray ko siya kasi na siya, comatose na siya. Hindi na siya makapagsalita. Pinanalangin ko siya. Wala akong narinig na tinig ng pagsunod ng panalangin niya. Kaya alam yung pagmulat ng mata ko, pag tingin ko sa kanya, kita ko lumuluha siya. Yung luha niya ang nagbigay ng kapanatagan sa sarili ko. Tinanggap niya ang Panginoon. Dahil nakita ko yung luha na sa kanyang nakagalamat. Kumatos na hindi na nagsasalita, hindi na makapagsalita, hindi na makapagsalita. Pero alam ko, ang taglay pa rin niya yung kanyang katinuan na oras na niya ang kanyang pag-iisip. So, simula noon, hindi ko na siya nalo dahil na hindi ko alam kasi broken family kasi kami. Nang dalawin ko siya kasi nasa kabaong niya ay pinagkabuyan ako ng lula ko. Pinagkabuyan ako dahil ako sabay kampi ko sa aking nanay. Broken family na hindi ko alam kung bakit naging gano'n at naisipan side ng magulang ko ng aking ama. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Una-una na yung si Heidi Mendoza sa amin ng sorry sa nanay ko. Humingi ng sorry. Kapatid ng tatay ko rin yun. So, yan lang kung bakit ko nabanggit at tayo ay daraan ngayon sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Napagligom ng pananalapi dahil ibahagi ng gawain ng Panginoon. Kasayon sa Bible, sa kanilang bawat pagtitipon, ang sabi roon ay kabahagi ang pagsulong ng pananalapi. Sa bagay pa, kung bakit tayo ay lumilipon ng pananalapi, sabi ko man, itong nakaraang pagtitipon natin, ito ay isang aspeto ng pagsamba sa Panginoon. Isang aspeto ng pagkilala sa Diyos. Yung pagtutubo niyan. At ito ay isa rin aspeto ng pagsasalarawan ng gawain ng Diyos na buhay. Lahat po ng buhay ay magastos. Sino naniniwala doon? Lahat ng buhay ay magastos. Ayan, sa'yo yan. Buhay yan. Kaya na mo magastos. Para nung nakaraan, nakikinig ko, kailangan yata naman kung ilang libong piso. 20,000 yata, kailangan daw niya, tuition, ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, pag ang tao buhay, magastos. Bibili yan ng make-up, bibili ng damit, bibili ng pagkain, bibili ng ice cream. Pero pag ang tao ay patay, isang beses mo lang yan gagastusan. Bili mo lang kapahaw, tapos mo tapos na. Yan. Nadalawin mo na lang. Gusto mo, dalawin mo sa cemetery, bili mo ng halagang 50 pesos na kandila, bigyan mo ng bulaklak, tapos na. Liban na lang sa buwis. Alam ko, may buwis yung patay na yun. Sa mga municipal na cemetery, mayroong buwis yan. Binabayad yan.
Pagka hindi binaya, pinakalkal yung buto, pinakako, may pinaglalagyan sila. Totoo ba yun? So, yan. Pinabayad niya, yun lang. Maliit lang naman. Pero pag asako'y buhay, magastos. Magastos ng tao pag buhay. Pupunta yan ng Hong Kong, kagastos ng pera yan, pupunta ng Korea, pupunta ng Malaysia, di ba? Magastos. Ang ibig ko sabihin, so kung bakit tayo nilitin na dili ko ng pananalapi ngayon para tandaan ang gawain ito ng Panginoon ay buhay. Pag hindi na tayo nililiko ng pananalapi dito, ibig sabihin, ang gawain na ito, patay na. Wala na. Sarado na. Wala na eh. So nakuha nyo? Kaya yun ang ibig ko sabihin, ang gawain ng Diyos bagay ang pananalapi. Okay? So, dirikon tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Asan mo ating nalapit? At wala. Kahit wala, papapa. Okay. Tawagan ko Lisilda. Ay pamunahan dito. Praise God. Aliwa ay manalangin sa Panginoon. Dakila, tapat ng Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay, O God. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat iyong ginawa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Awitan natin ang Panginoon. The time we have now. Dahil ngayon ko ay anong date na kayo? 29? So, sabi nga ng mga bata, bukas, pastor, trick or treat na. Trick or treat. Ewan ko kung anong, ewan ko, ano kahit pa paano, hindi ko pa rin alam ko ang ibig sabihin nun. Trick or treat. Ang ibig na lang na yan, tukuyin sa kanilang ano na yan. Yun nga, simple salita lang. Kaya alam ko, may malalim pang pangbujan yun. Okay, so, dahil malapit na naman ang kapiyastahan ng mga maligno, ng mga patay, so, umaasa pa rin ako na maunawaan ang sambayanang Pilipino ang ating pag-aaralan. Sapagkat napakarami pa rin mga tao ang alipin ng maling paniniwala. Alipin na hindi na dapat. Wala silang katiyakan, hindi pa rin nila alam kung anong mangyayari sa buhay ng tao. Lalo na alam mo kung bakit hindi nila matanggap ito. Kung bakit hindi nila matanggap ang napakaraming mga tao dahil lahat ng mga tao ay mayroong kanilang patay. Di ba? At yung sa mga tao na mayroong patay, siyempre yung patay nila mahal nila yun sa buhay. Kahit kasabihin mo napakasama mo, ang tao kasi pag namamatay, bumabalik. O, totoo yan. At sabihin pang babies yun, sabihin nila, huwag na may karinig, ganito tuksunan yan, napakabait na magbata yan. Dahil nga, naging adik. Sabihin nila, lahat ng tao gano'n eh. Kung ano ba ibig sabihin? Kaya masakit sa kanila pag sinabi mo hanggang doon na lamang ang buhay nila. Maraming mga tao pa rin na hindi
makatanggap ng katotohanan. At umaasa pa rin, may mga tao umaasa pa rin doon sa tinatawag na purgatorio. Ito yan. Ang salitang purgatorio, ibig sabihin na kapapabawin mo yung pagpupurga, paglilinis. Medyo binagilan ko din itong nakalaang linggo. Ang sabi ko, kung meron mang paglilinis, ito yung ginagawa sa ibabaw ng lupa hanggat ang tao'y nabubuhay. Doon nililinis. Ang tao hanggat ang tao'y nabubuhay. Ang lahat ng pagkakataon ay nasa mga buhay. Katulad na sinabi ko, ang pananampalataya ay applicable lamang sa mga buhay. Ang pagsisisi ay para lamang sa mga buhay. Ang pagpapatawad ay para lamang sa mga buhay. Sa lahat ng opportunity ay para lang sa mga buhay. So yun nga, kaya nasabi ko, pag-aaralan natin ngayon, ano meron sa patay. Pag-aaralan natin yun. Matthew chapter 22, verse 32. Isang simple pangungusap lamang sa oras na ito. Matthew 22:32, ganito ang sinabi ng Bible, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, Panginoon. Ang dalangin ko pa rin pagpalain ko ang iyong kawain. God, patuloy kang samahan mo kami ang iyong banal na Espiritu, magpalaya, buksan ang mga isip, ang mga tenga, ang bawat isa na nakakarinig, magpalaya ka, Panginoon, magpalaya ka sa kasalanan, magpalaya ka sa katotohanan, O God, o dalhin mo sa katotohanan ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay so mga mangusap, sa simple payat na pangungusap lamang, the God of the living. Wala po Diyos ang mapatay. Yung po sinasabi dito, mga bibigyan ng pansin. Una, nabibigyan ng pansin, God has revealed Himself for the living, not to the dead. Ang Diyos ay nagpakilala o nakayag ay sa mga buhay, hindi sa mga patay. Yun ang unang ibig sabihin, no? Nang sinabi ng Panginoon, nang sabihin ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ibig sabihin ng Panginoon, dahil si Jesus na nagsalita dito, nang Diyos ay makaya kay Abraham, si Abraham ay buhay. At nang ang Diyos ay makaya kay Isaac, si Isaac ay buhay. At ang Diyos, dito, ang Diyos ni Jacob, siya ay Jacob. Ang Diyos na makaya siya sa buhay ni Jacob, si Jacob ay buhay. Kaya yun nasabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Wala tayong makikita na siya nakipag-usap sa patay o kaya nagpakilala sa isang patay. Ano talaga, yung mga ikip, hindi na gumagamit ang computer, ang internet, hindi na ko talaga sa mga Bible kung mayroong lalabas na ang Diyos ay nakipag-usap sa patay. Wala talaga. Wala lumabas. Kaya yun yung sinabi niya, ako'y Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. So, ibig sabihin, God has revealed Himself to the living, not to the dead.
Kaya wala tayong makikita na siya nakipag-usap sa patay o kaya nagpakilala sa isang patay. Maging sa kwento ni Lazaro, sino nakakala noon? Yung talinaga patungkol kay Lazaro at doon sa lalaking mayaman. Si Abraham ang nakipag-usap doon. Diba? Si Abraham yung nang sinabing nakaupo roon. At doon na maghit ang lalaking mayaman. Wala hindi. Kaya sabi ko, kaya pala hindi ang Diyos. Meron siyang kinatawan. At yun ang kinausap nitong sila at nitong mayaman nung sa parabola ng Lazaro at ang mayaman. Mamatay ang dalawa. Doon natin yung makikita. Meron siyang kinatawan. At yun ay sa katakuhan ni Abraham. Bakit naitanong? Hindi nyo ba naitanong? Anong power ni Abraham? May kapangyarihan ba si Abraham? Bakit siyang naroon? Na nakikita doon, ipinakikita lamang ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa isang patay. Kaya naglagay siya ng kinatawan. Lucas 16:19-31. Kung hindi babasahin nyo, doon nyo makikita yun. Aklat ng Lucas sa chapter 16, verse 19-31. Pag-aralan nyo maigi, kung gusto nyo pang saliksikin at palawakin, bakit si Abraham ang nakikipag-usap? Tumawag yung lalaking mayaman. Amang Abraham, kaya sabi niya, tumaari ko'y utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa alam na ito. Di ba? Ang tanong ko doon, bakit si Abraham ang naroon? Siya ba ang Panginoon ng Hades? At siya yung nagpaliwanag. Hindi po pwedeng yung naroon sa kabilang panig ng Hades na yun at pinasinaysay ni Abraham na yung Hades ay binubuo ng isang bangin, kaya yung bangin doon na nakapagitan doon sa lugar ng pagdurusa at sa lugar ng kaaliwan. Ngayon sinabing kinakakayuan ni Lazaro at sabi doon sa kantanan, siya dito'y inaaliw, ikaw naman ay nasa pagdurusa. Sabi doon, mayroong pagitan tayo para yung nariyan sa lugar ng pagdurusa ay hindi mapunta dito sa amin. Sabi doon, kaya isipin mo na lang kung anong kalukuhan ng ginawa ng mga Katoliko, mga pari Katoliko. Nag-level up daw yun. Ay salita ng Diyos ang nagsasabi na hindi pwede mag-level up dahil may malaking bangin na nag-iiwalay sa kanila. Yung bangin na yun ay spiritual dahil para sa spiritual ng mga patay, mga kaluluwang patay. At sabi doon, yung narito sa lugar ng kaaliwan at yung nariyan sa lugar ng pagdurusa ay hindi pwede magpalit. Paano nila nagawa yun? Paano nila pinaasa ang sanlibutan, ang sangkatauhan? Kalimutan na natin yun. Dahil ang inibigyan ko ng pansin dito, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Huwag natin kalilimutan, ang Diyos ay nakipag-usap kay Adan. Personal, nakipag-usap siya kay Adan, kay Cain, kay Noah, kay Abraham, samantalang ang mga ito ay nabubuhay pa. Yan ang sabi na salita ng Panginoon. Na sila'y namatay na para mababasa sa Bible na sila'y nakipag-usap na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila. Bagamat kung tutuusin ay possible na dahil parehas na silang hangin. Parehas na hindi nakikita, wala nang laman. Wala nang laman, wala nang puto. Possible na makapag-usap na sila, pero wala kang makikita sa Bible na ang Diyos ay nakipag-usap sa patay. Eh, paano mo mariresolve yun?
Kaya isa pang bagay na dapat natin maunawaan, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Yan po ang isang aspeto ng kamatayan. Pero hindi pa yan dyan natatapos. Mamaya bibigyan ko pa rin ng pansin. Pero ang unang larawan ng kamatayan ay yung ito'y kabayaran sa kasalanan. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya pag ang tao'y namatay, yun ay resulta ng kasalanan ng tao. Genesis chapter 3 verse 3, datapwat sa bungan ng punong kahoy at nasa gitna ng halawanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong iikuin, baka kayo'y mamatay. Kaya sabi ni Longhem, ang Diyos daw ang unang sinungaling. Kaya siya daw ang unang nagkasala. Yan sabi ni Longhem. Kasi kinain daw ng magkasama, hindi naman daw namatay. Hindi daw namatay. Yan na ano akong komentaryo. Ang araw kasi ng Diyos, may makikita tayo sa aklat ng Pedro, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Kaya nung sabihin ng Panginoon, pag kinain mo yan, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Tingnan nyo, ginabot pa ganang anong pinakamahabang buhay ng tao? Sino ang pinakamahabang buhay? Oo, galit may mama. Si ano daw, si Pato Salim daw. Ilang taon? Ha? 950? 950 si Adanyo. 969 nabuhay. Sa Diyos, ang isang araw ay 1,000 taon. Kung hindi, kaya hindi siya umabot si Matusalem dahil nga kumain siya. Tapos hindi mo po ito. Ano ko sa nabasa ko, nakuha ko isang komentaryo ko, alaman mo. Di ba? Ba? Totoo yun. Totoo yun. May punto siya doon. So, kung hindi siya kumain mo, buhay siya. Hindi naman sinabi na sa oras na yung nakumain ka mo, walang pagsalang mamamatay ka, ora mismo. Walang sinabi ka mo. Kung sabi doon, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Paano ba sabihin ang sinungaling ng Diyos? Eh, talaga namang namatay. Kaya yung kamatayan, yun ay hatol sa isang tao na nagkakasala. Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang panayaran ng kasalanan ay kamatayan, na dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ang tao ay namamatay bunga ng pagkakasala. Yan ang isang dahilan noon. Kaya lumarating ang kasalanan. So sa madaling salita, ang kamatayan ay hatol sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat na ay nagkasala. So, kailan? Kaya ang kasalanan o ang kamatayan ay hatol sa isang tao. Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, death is a state of hopelessness. Ang kamatayan ay katayuan ng kawalan ng pag-asa. Para sa hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya mapalad tayo dahil tayo nakakilala sa Panginoon. Doon mo makikita yun, Daniel chapter 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, ang iba na may sa kaparusahang walang hanggan.
ay mga gigising, ang iba ay sa walang hanggang buhay, at ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kasi ninyo, yung salitang walang hanggang pagkapahamak. Paano mo masasabi na may graduation yan? Paano mo sasabihin na kikilos kung mangyayari yung sinasabing purgatorio dyan, purga, paglilitis? Ang tao ay namatay, anong sabi doon? At ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kaya kasi sinabi, ang iba, kasi yung unang tinutukoy dyan, believers yan, yun yung naglingkod sa Panginoon, mananampalataya yan. Pero yung pangalawa, ang tinutukoy dyan, yan yung mga taong walang panahon sa salita ng Diyos. Walang panahon sa ating Panginoon. Ano sabi dyan? Parehas yan. Tingnan nyo. Parehas yan na walang hanggan. Eternal. Parehas na eternal punishment yan. Kaya paano mo sasabihin lilinisin? Kaya anong purpose nung panalangin ng panalangin sa patay? Pag ang tao, sabi, Hebrew 9:27, ay tinakda sa tao mamatay na minsan, pagkatapos ay paghuhukom. Hindi sinabing pagkatapos ay second chance o lilinisin. Wala sinabing ganun, pagkatapos ay ipananalangin at lilinisin. Ano sabi? Itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos dun ay paghuhukom. Yung mga pagkatapos nilang hukuman, ano sabi dyan? Ilalagay sila sa walang hanggang pagdurusa. You know, Daniel 12:2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng palig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, believers, at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Matthew chapter 25, verse 46, at ang mga ito ay mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Diba? Napakalinaw. Binigyan na naman ng pansin ng yung eternal, yung walang hanggan. Ang mga ito ay mga paruroon sa walang hanggang kaparusahan, datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Parehas eternal. E paano mo sasabihin graduation? Paano mo sasabihin mayroong proseso ng paglilinis? Pag ang tao ay namatay, diretso na yun. Yan ang sabi ko, kung mayroong ang paglilinis, dito yan. Sa ibang ng lupa, hanggang ikaw ay nabubuhay. Kaya ngayong unang tundog, itinuro ko sa inyo, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ibig sabihin, ang mga patay walang pag-asa. Dahil wala silang Diyos. Walang nakikipag-usap sa kanila. Walang kumakapila sa kanila. Wala silang tagapagtanggol. Yun ang ibig sabihin na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Ang dugo ni Jesus ay nabubog para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Yan ang dapat natin maunawaan. John chapter 5 verse 29, at magsisilabas ng nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa pagkabuhay. Mayroong magaganap na resurrection para sa mga baluktot at para sa mga matutuwid. Ano sabi dito? Magsisilabas na nagsigawa ng mabuti, believers yan, sa pinabanggit na mabuti, mananampalataya yan, at sa pagkabuhay na muli sa buhay. Sila'y bubuhayin para sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghalol. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya ang kamatayan ay isang bagay na binigyan ng Diyos ng pagpapahalaga. Kailangan bigyan ng tao ng pansin o babala. Kaya nagkaroon na ng pagpapahalaga ng Panginoon eh. Kaya kinausap niya si Ezekiel. Kaya sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabihan mo ang mga tao bago siya mamatay o bago siya mapahamak. Ezekiel chapter 3 verse 17. Aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 17.
Ezekiel, anak ng tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel, makinig ka sa aking sasabihin, at bigyan ko sila ng babala. 3:18. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala, upang sila makapagsisi, ang mga tao ng iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay na sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yung pananagutan. Yun ang dahilan kaya tayo nangangaral sa paligid. Pinapangaral natin, sinabihan nyo ba ang mga magandang sa buhay? Yung mga anak nyo matitigas ang ulo, matitigas ang puputi, tinatsaga nyo maging paunawa yan. Itinuturo nyo ba yan? Na ang tao pag namatay na hindi ka pumipinada sa Diyos at puro kapulastugan ang ginagawa mo, puro kasalanan ang ginagawa mo, puro gimmick, kalayawan, barkada, bisyo. Sinabi mo ba sa kanila na sila ay walang pagsalang mamamatay? Pag sinabi mo yan sa kanila, mamamatay sila sa kanilang kasalanan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa dahil sinabihan mo sila. Kaya ganun kahalaga sa Panginoon yun. Dahil pag ang tao ay mamatay, hopeless na sila. Wala na silang pag-asa. Kaya ganun ang pagpupursigi ng Diyos kay Ezekiel. Aklat ng Awit chapter 7 verse 12, kung ang tao ay hindi magbalik loob, Awit 7:12, kung ang tao hindi magbalik loob, kanyang iahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Kung hindi ka magkano, paparusahan niya. Yun ang ibig sabihin mo. Managawa chapter 18 verse 6, si Pablo ang nagsalita dito. At sinulat ni Dr. Lucas, Managawa chapter 18 verse 6, nagsasalo natin at laipin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit. Bilang babala sa kanila, sinabi niya, kasalanan ng ninyo kung kayo mapahamak. Hindi mo nasagutin iyon. Mula ngayon sa mga hintil na akong mga maral. Kaya tumalikod siya sa mga hudyo dahil hindi siya pinakinggan ng mga hudyo. Kaya siya naging apostol ng mga hintil. Ano sabi niya? Wala na akong pananagutan sa inyo. Mga Gawa chapter 20 verse 26, Acts 20:26. Kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo. Si Pablo ka rin yan. Kasi sinabi na natin Kaya kung pag sinabihan natin, magulang natin at ayaw makinig, wala ka na pananagutan doon. Pagyamanin mo ang pananampalataya mo, wala na tayong magagawa sa kanila. Mahala sila kung naniniwala sila sa purgatorio. Nandun yung kanilang pagkakataon. Pinalala nila ng ulo ng katoliko ng tao Kaya ayaw sumampalataya dahil ang isip niya, pag meron nga talagang langit, purgatorio naman. Ito na ako magsisisi. Malaking kahangalan. Kaya ang totoo lang, ang doktrina ng katoliko, compromising. Kinukonsenti nila, pinalalaki nila ang pulo ng tao para pagkakitaan. May bayad yan magpapanalangin. Walang panalangin libre. Tatapos, ipos mo gusto mo yung tatlong inon yung matatato. Pera yun. Totoo lang. Ipinakita din ito ni Jesus sa kanyang parabula kay Lazaro at ang lalaking mayaman. Saglit na basahin natin, Lucas 16:27-31, at sinabi niya, ipinamamanin ko nga sa iyo, Ama, masuduin ko siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, kapatid sila'y mga palito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises. Kaya tao magsasabi, hindi multo. Huwag ka maghintay ng babalik ang lolo mo. Sabihin ni impyerno.
Na dapat sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, kaya sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham na dapat kung ang isang mula sa mga patay ay makabaroon sa kanila sila'y mga sisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta ay hindi rin ay kaya sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kaya ang kamatayan ay lugar ng kawalan ng pag-asa. Nagsabi nga, ay walang hanggang pagdurusa. Yun ang dapat natin maunawaan. Kapag nandaan yan, dapat sinusulat yun na eh. Kaya napakahalaga sa Panginoon. Kaya natin inupublika tayo ng Panginoon. Kung hindi mo sasabihan, ang mga taong ito, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mga kasamahan mo dati sa sabungan, sa madyungan, kapag hindi mo yan sinabihan, sasabihin ko sa iyo, pananagutan mo sila. Kaya sabi ng Panginoon. Bakit gano'n? Dahil kasi kapag ang tao yung matay na, wala nang pagkakataon. Bakit sinabi pa ng Panginoon na gano'n? Kung meron naman purgatorio, di naman yung magpag-isa ka na lang. Para maubos ang pera mo, para maligtas yung patay. Diba? Sana makadaya na ang buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, kundi buong mundo. Actually, dito ang magtatapos, the death of the righteous is rest. Yun ang pagkakaiba noon. Ang kamatayan naman ng mga banal. Kanina binanggit ko, ang kamatayan ng mga makasalanan ay kawalan ng pag-asa. Pero ang kamatayan naman para sa mga banal o sa mga believer ay kapahingahan. Dumaranas sila ng kamatayan hindi dahil sa sila'y kinatunglan. Hindi dahil sa sila'y makasalanan. Dumaranas ang mga taong mananampalataya dahil nakamatayan dahil sa sila'y nakaabot na at tinawag yan ni Apostol Pedro na finish line. Tinawag niya katapusan. Natapos ko ng aking takuhin. Yung sabi ng Apostol Pablo. Ngayon nakalaan sa akin ang pulong. Kaya ang kamatayan sa taong believer ay kapahingahan. Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Yung salitang RIP, lagi nila binabanggit. Sa totoo lang, hindi yan applicable sa kahit na sino. Dapat ilalagay mo yan unang-una doon sa taong namuhay ng napakatapat. Laging nasa gawain ng Diyos. Namuhay na may malagandang halimbawa. Dapat yun ang nilalagay mo. RIP na yun. Kasi ang mga taong sinabihan lang niya ng Panginoon ay ito, tingnan mo. Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Ito yung mga patay. At ang buksan niya ni kalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Mga pinatay dahil natuhan. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Ituloy natin. Nang mabuksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, hindi dahil sa anak, kundi dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. At sila'y sumisigaw ng tinig na malakas na nagsasabi hanggang kailan. O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo. Mga martir kasi yan eh. Sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon. Sila yung sinabihang nagpapahinga. Hanggang sa pagganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid
na mga papatay naman gaya nila. Sa Afrika, may nakita kong pinatay doon 5 Kristiyano dahil sa pananampalataya. Meron pa pala nangyayari. Nangyayari pa pala yan. Yung mga pagiging martir. Sila yung pinatay dahil ayaw nilang talikuran ang salita ng Diyos. Sila yung sinabihan ng Panginoon, mamatay na tayo. Doon in-apply ng Panginoon rest and peace. Hindi yung mag-iinom, mamatay, talagay mo, rest and peace, kapatid. Natukhan, lalagay mo, rest and peace. Yeah. Ang sinabihan lang ng Panginoon, na makikita natin, mga tao, sobrang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sinabi pa ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay ng muli, ay gayon din naman ang natutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Ang tawag ng Panginoon sa mga mananampalatayang namatay, natutulog. Nagpapahinga. Yan ang ibig sabihin mo. Mga nagsisampalataya. 1 Corinthians chapter 15 verse 6. Pagkatapos ay nakakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, si Jesus ang tinutukoy, na ang karamihan sa mga ito'y nabubuhay pa hanggang ngayon, dapat ang iba'y na natulog na. Kaya yun ang tawag sa mga namamatay na mga Kristiyano. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan na nakasama ng Panginoon. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, ang kamatayan sa iyo hindi mo kinatatakutan. Ang kamatayan para sa iyo ay pagsama sa kaharian ng Panginoon. Kaya yung sinabi ng Panginoon doon sa magnanakaw. Anong sabi niya? Ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Yung napagkakaiba ng kamatayan ng mga believers. Ang kamatayan ng mga believers ay kapahingahan. Philippians 1:23, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, si Pablo yung magsasalita nito. Akong may nasa umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Yung sinabi niyang, akong may nasa umalis at tinutukoy niya doon ay ang kanyang gaman, ang kanyang katawan. Yan ang tinutukoy niya. Gusto na niyang umalis, iwanan niya yung kanyang katawan at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Ito natin makikita ang hinaharap ng mga Kristiyano. John chapter 5 verse 29, at magsisilabas ng mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghalo. Ito yung katulad mo sa pinasa natin kanina sa Daniel, sa chapter 12 verse 2. So yun ang pagkakaiba ng kamatayan. Kaya yung sinabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang tinutukoy niya ng patay, yung mga unbeliever. Kaya dapat natin maunawaan, dapat makilala mo si Jesus bago ka kasapitan o daanan ng kamatayan. Dahil kapag dinatanta ng kamatayan, hindi na makikipag-usap sa iyo ang Diyos. Hindi na para sa iyo ang Diyos. Yan ang dapat natin maunawaan. Tulad nung unang sinabi ko, ang Diyos ay hindi nakipag-usap sa mga patay. Hindi siya nagpakilala, hindi siya nagpakahaya, hindi niya sinabi, ako ang Diyos ng iyong magulang. Kasi ganun siya, pag siya nagpapahayag sa tao, sa mga propeta, ganun na sinasabi niya. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Israel. Nagpausap niya doon ay ang mga Hudyo, ang mga propeta.
na tumayo para sa Israel. So, ang usap ako sa isang simple at payagdapang usap, pinaksaan ko sa paksahing na God of the living. God has revealed Himself to the living, not to the dead. Pangalawa, death is a state of hopelessness. At ang pangatlo, the death of the righteous is rest. Ito yung dapat natin makuha. Both side, believer o unbeliever, hindi na sila nangangailangan ng panalangin. Kasi, sa mga unbeliever, tapos na. Every year 927, itinakda sa tao na mamatay pagkatapos mo yung pag-uwi. Tapos na yung oras nila. Yun ay ibig sabihin na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya hindi kailangan kapwa ng namatay ng panalangin. Yung namatay, katulad na Apostol Pedro, papanalangin mo pa kayo? I-secure na sila, papiling na nila ang Panginoon. Tayo ang dapat ipanalangin, pero hindi natin alam kung bukas matisog tayo at tumalito tayo sa Panginoon. Pero sila, hindi na sila pwedeng matisog. Kasama na nila ang Panginoon eh. Na tayo, ang dami pa natin papakahin. Tatakbo pa tayo, walang patay sa finish line. Kaya tayo ang dapat ipanalangin. Kaya ito yung dapat na maunawaan ng buong sanlibutan. Kaya tayo lahat ay tumayo. Ako'y nangusap sa isang simple at payagdapang pag-usap. God's not dead. He's alive. God's not dead. Totoo naman yan eh. At ka malulungkot. Kapiling mo na ang Diyos. Yes, alive, alive, alive forevermore. At dapat ganun, walang iiyak. Lahat ay masaya. Pero pag namatay ka, hindi mo ka nakikilala sa Jesus. Yun lang nakakalungkot. Kahit isang gram na luha ang niluha sa iyo, tapos na. Yun yung sabi ng Bible. John chapter 3, verse 36. Ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa Kanya, mananatili ang puot ng Diyos sa Kanya. John 3:18. Ang sumampalataya sa Kanya hindi hinatulan. Dapat ang hindi sumampalataya sa Kanya hinatulan. Yan dapat malaman ito ng sangkat ako. Ito yung dapat natin makuha. Sa oras na ito, awitan natin ang Panginoon ang isang awitin. Buti-buti mo, Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon. Kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway walang hanggan. Once again.
Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong lawak ay magkawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos na Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Habang inihilig ang aming dito, magpapakasakala mo sa online. Hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon. Hindi mo alam ang karanasan kung paano makipag-fellowship sa Panginoon. Hindi mo siya nakikilala. Huwag mo ubusin ang iyong pagkakataon, hindi mo hawak ang buhay mo. Hanggat ikaw ay nabubuhay, yan ang tamang pagkakataon. Kaya nga sinabi ng ikalawang kwento sa chapter 6 verse 2, ngayon ang oras, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, hindi mo pa kilala ang Panginoon Jesus. Itanong mo maigi sa sarili mo, saan ka matutunan? Hindi mo pwedeng pasinungalingan. Lahat ng tao nakikita natin dumarating sa tinatawag na kamatayan. Hindi mo pwedeng magpakasakali ka sa walang katunayan, sa walang katibayan ng mga pananalangin. Maging matalino ka. Kailangan mo si Jesus. Si Jesus ay namatay sa ibabaw ng krus na siya'y nabubuhay pa. Ang dugo ni Jesus ay para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon. John chapter 1 verse 12, kaya kung ang sino man sa Kanya'y tumanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, walang sino mang patay na pwedeng makatanggap sa Panginoon. Ang patay ay patay. Naghihintay na lamang ng hatol ng Diyos. Kaya kung tatanggay mo pa ang buhay mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Pangungunahan kita ng isang panalangin ng pagtanggap. Si Jesus ang tatanggapin mo, hindi ako. Ulitin mo ang katagang ito, Panginoon, sinasampalatayanan po kita na namatay ka, nabubuo ang iyong dugo sa ibabaw ng krus dahil sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At sinasampalatayanan kita sa oras na ito. Kaya nagpasya ako na tanggapin kita bilang aking Panginoon na kapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, malaya kitang pinapapasok, maghari sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay, upang sa iyong muling pagkabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Tulungan mo pong nakilala pa kita ng lubusan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa mga nasa ugnay, kung malayo ka, hindi mo kaya lumako sa lugar na ito, manatili ka, maliot ka parati at humanap ka ng church na dapat mong patunguhan o daluhan. At sa mga kapatiran namin na narito, bukas ang altar. Amen. Praise God. Makipag-usap ka sa ating Panginoong Jesus. Amen.
Hallelujah. Praise the name of Jesus. God, hallelujah. God, maraming mong salamat sa iyong kabutihan, O God, at dalangin mo. God, mag-usap ka sa iyong mga anak, ang mga bagay na hindi ko kayang ipag-usap. Ikaw ang mag-usap. God, ikaw ang magbukas ng kanilang puso at kaisipan. Magbigay ng kayo para ng para sa iyo, God, sa pagkakulog ka sa kanilang buhay. Lord, O God, Diyos ka, maraming salamat sa iyo. Lord, O God, i-bless mo kami sa mga bata mo. Lord, pagpalain mo, pagpalain mo. God, mag-usap ka sa kanilang buhay, O God. Lord, O God, mag-usap na bigyan mo sila ng pagsuma ng buhay mo ng pagpapalay, O God. Lord, O God, pagpalain mo mga kanilang buhay. Praise the name of Jesus. Bless mo ang iyong anak na Lord, pagpalain mo sa bayan ng iyong anak na makakilala sila sa iyo. Yes, Lord, O God. Jesus, hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngayon lahat ay tumayo, pakita natin ang Panginoon Diyos. Lahat ng inilaan. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Dahil ito sa totoo lang, dalawa ang iniintay ng tao. Ang dapat paghandaan natin, yung kamatayan natin dahil hindi natin alam ang kailangan. At yung pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, pumutok na naman yung taal sa Batangas. Di ba? Wala nang pahinga. Daigdig natin. Kami-kami lang ang crisis, kalamitan na nangyayari. Kaya pag-alalamin niyo yan, kasi sinabi ng Panginoon yan. Sinabi ng Panginoon yan na maging matalino kayo. Sabi ng Panginoon, nandun na doon sa mga Pariseo. Kung kayo nakakakilala ng larawan ng langit, kapag tumigil kumukrimlin, sinasabi niyang uulan. Sabi ng Panginoon yan. Pero yung pagbabalik ng araw ng tao, hindi nyo malaman. Dapat alam natin yun kung kailan. Wala siyang sinabi kung kailan. Kung kailan siya babalik.
Pero nakikita natin yung palatandaan na sinabi niya sa Matthew chapter 25. Nalaganap ang kadutog, digmaan, bindul, pabutok ng bulkan. Lahat yan nagaganap na. Kaya mamang lang ang hindi maging ganda. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.